Amen. Maminamahal, sinabi rin po ni Judas. Siya po ay kumuha, maminamahal, ng mga talata o ng mga pangako galing kay Enoch. Maminamahal, sabi, ang mga ito naman ay inulaan ni Enoch na ikapito sa bilang mula kay Adan na nagsabi, narito dumarating ang Panginoon na kasama ang kanyang laksa-laksang mga banal. Yes. Amen. Napakarami po mga talata sa Biblia, maminamahal, na muling magbabalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi pa, maminamahal, who is the one who will come? Sino ba yung darating na yan, maminamahal? Napakinggan po natin kanina, mismo ang ating mahal na Panginoon, maminamahal, nagsabi ang ating mahal na Panginoon sa Kristo, narito, ako'y pumaparitong madali, at ang gantimpala ay nasa aking kamay, upang bigyan kayo ng gantimpala ayon sa inyong mga ginawa. May gantimpalang naghihintay sa atin, mga minamahal. Alam nyo, sabi nga ng ating beloved pastor, kahit wala ng langit, yung naramdaman kong pagbabago, yung kagalakan sa aking puso, yung pagbabago ng aking buhay, sapat na upang ako'y maglingkod sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, yan po ang mga totoong mananampalataya na tumataon ng utang na loob sa Diyos. Hindi tayo naglilingkod dahil lang sa langit. Yun lamang naranasan natin na tayo binigyan ng pag-asa, binigyan ng bagong buhay, nagkaroon ng kapayapaan, nagkaroon ng kagalakan. Tayo po'y gumaling sa ating mga sakit at karamdaman, dangit na sa atin yan. Yes. Pero maminamahal, hindi lamang tayo pupunta sa langit. Yun lang mapunta sa langit, isang dakilang pagpapala na yan, pero may gantimpala ka pa. Yes. Narito, sabi ng Biblia, ako'y dumarating na madali, at ang gantimpala ay nasa ating kamay. Grabing pag-ibig. Grabing kadakilaan ng Diyos. Dadaling ka na sa langit, gagantimpalaan ka pa. Amen. Iba yung gantimpala, iba pa yung langit, mga minamahal. Kaya napakadakila ng Diyos na pinaglilingkuran natin. Hindi mo pagsisisiyan ang ibigay ang buhay mo para paglingkuran ng ating mahal na Panginoon. Sino po ang babalik na ito? Sabi, who is the one who will come? Sabi rito, basahin po natin, 1 Timothy chapter 6, verse 14 up to 16. Kasi maraming hindi naniniwala sa mahal na Panginoon Kristo. Kagaya ng mga Hudyo, hindi sila naniniwala na ang magbabalik ay ang ating mahal na Panginoon Kristo. Pati yung mga iglesia matutulis ang dulo. Hindi sila naniniwala, maminamahal, na ang babalik ang ating mahal na Panginoon Kristo kasi tao lang si Kristo sa kanila eh. Amen. Para sa kanila, maminamahal, hindi naman si Kristo ang babalik. Ang pinaniniwala nila yung Diyos daw na makapangyarihan sa lahat, ang babalik at hindi si Kristo. Dahil si Kristo ay tao lang. Sugo lang daw ng Diyos yan. Pero mababasa niyo po, sabi rito, maminamahal, who is the one who will come? Sino ba yung magbabalik? Ito yung Diyos, maminamahal, na magbabalik. Sabi rito sa unang Timoteo 6:14 hanggang 16. Kaya kung sino yung magbabalik, yan po ang Diyos. Yes. Basahin po natin ang 1 Timothy. Dito sa aklat ng unang Timoteo, kabanata 6, talatay 14 hanggang 16. Natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Kristo. Nasa kanyang kapanahunan ay pahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan na nananahan sa liwanag na di maalapitan at di nakita ng sinumang tao o makikita man. Sumakanya nawa ang kapangyarihan at paghaharing walang hanggan siya nawa. Amen. Dito sa Revelation 22 verse 20, sa pantalata, Dito Apokalipsis, kabanatang 22, talatay 20. Sabi dito, ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, ako'y madaling pumaparito. Siya nawa, pumarito ka, Panginoong Hesus. Amen. Amen. Binanggit na po, maminamahal, kung sino yung Diyos na magbabalik. Yes, amen. Isa lang naman ang magbabalik, maminamahal eh. Amen. Isa lang. That's right. Hinulaan na yan ni Enoch, maminamahal. Hinulaan na po, maminamahal, ng mga alagad. Hinulaan ng mga propeta dun sa Sekaraya. Maminamahal, babalik ang ating mahal na Panginoon. Sekaraya 14 verse 5. Babalik ang ating mahal na Diyos. Pero isa lang ang magbabalik. Ang sabi rito, ang magbabalik ay ang ating mahal na Panginoon Kristo. Nasabi rito, tuparin mo ang utos na walang kapintasan at walang dungis hanggang sa pagpapakita ng mahal na Panginoong Kristo.
na sa kanyang kapanahunan ay ipapayag siya na mapalad at tanging makapangyarihang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Yes, amen. At ang sabi ng 16, na siya lamang ang walang kamatayan na nananahan sa liwanag na hindi nalapitan at hindi nakita ng sinumang tao o makikita man. Sumakanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan siya nawa. Yes, amen. Ang binabanggit po ang ating mahal na Panginoon Kristo. At sabi Revelation 22 verse 20, ako'y madaling pumaparito, sabi ng mahal na Panginoon Kristo, sabi siya nawa, pumarito ka nawa, Panginoong Yesus. Ang paparito, maminamahal, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, at ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang mahal na Panginoong Kristo. Yes, amen. Kaya nga, maminamahal, kabag-abag yung mga taong nagbigay ng buhay doon sa kanilang false religion. Mga minamahal, napakasinsiro nila, napakatapat nila, pero hindi sila naniniwala sa mahal na Panginoong Kristo. Kaya sabi ng 2 Thessalonians 1, verse 8 and 9, sabi rito, ang Diyos ay magiganti doon sa hindi sumampalataya sa mahal na Panginoong Kristo at hindi tumalima sa kanyang ebanghelyo. Amen. In flaming fire, taking vengeance on them that know not God and obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. Sayang po yung mga nadaya po ng mga nagtuturong si Kristo, tao lang. Napakasinsiro nila talagang pag nakikita ko sila, umiiyak yung puso ko, maminamahal. Talaga napaka-dedicated nila, napaka-devoted nila, napaka-aktibo nila. Talagang makikita mo napaka-disiplinado sila. Pero hindi sila maliligtas. Sabi ng Biblia, sila'y pagigantihan sa pamagitan na nagniningas na apoy sapagkat hindi sila sumampalataya sa mahal na Panginoon Kristo at hindi naniwala sa ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Yes. Sa kanyang pagparito, sabi po rito, pagigantihan sila. Sabi 2 Thessalonians 1, 8 and 9, basahin natin yung talata. Ikalawang Tesalonika, kabanatay 1, talata po ay 8 at 9. Na maghihiganti sa hindi nagsikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus na siyang tatanggap na kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Amen. Amen. Ay hindi nagsikilala sa Diyos. Yes. Yung Diyos na tagapagligtas, maminamahal, itinatwa nila. Amen. Sabi ng Tito, Kapitulo 2, talatang 13, sabi, looking for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Binabanggit na nga sa talata kung sino yung Diyos na tagapagligtas. Binabanggit na nga sa Biblia, maminamahal, kung sino ang Diyos na dapat sasambahin at paglilingkuran, mga minamahal. Hindi pa nila nakita. Amen. Sabi nga, itutuklawin ka na, hindi mo pa makita. Amen. Yan po ang kalagim-lagim, nakakalungkot, maminamahal na kapalaran. Ito pong hindi naniniwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kasama silang paghihigantihan sapagkat hindi sila hindi sila nagsikilala sa Diyos. Sino yung Diyos na tagapagligtas? Ang mahal na Panginoon Kristo. Sabi ng Tito 2:13. Yes. Ngayon ang tanong, maminamahal, bakit? Bakit hindi pa siya dumarating? Why has he not yet to come? Bakit hindi pa siya dumarating? Sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, ang Diyos ay hindi mapagpaliban sa kanyang mga pangako, kundi nais niya na tayo makapagsisi. Gusto ng ating pinakamamahal pa nung sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 4, gusto niya na lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Ibig sabihin, kahit naglilingkod ka sa Diyos, pag hindi mo alam ang katotohanan, hindi mo alam kung sino ang Diyos, hindi mo alam kung ilan ang Diyos, hindi mo alam kung paano paglilingkuran ng Diyos, hindi ka pa rin maliligtas. Amen. Bagamat gusto ng mahal na Panginoon na lahat ng tao ay maligtas. Amen. Bakit? Naantala ang kanyang pagparito. Why has he not yet to come? Sabi ng Biblia, 2 Peter chapter 3, maminamahal, verse 9 up to 10, gusto ng ating mahal na Panginoon na tayo po ay maligtas, magsisi. Siya'y mapagpahinuod sa atin, maminamahal, magagawa niya na ang 1,000 taon o ang isang araw ay gagawin niya 1,000 taon alang-alang sa mga taong mapapahamak para hindi sila mapahamak. Na siya'y mapagpahinuod sapagkat ayaw niya na tayo mapahamak. Itaas natin muna sa 8. 2 Peter 3:8 hanggang 10, basahin po natin. Dito sa aklat ng Kalawang Pedro, kabanatay 3, talatay 8 hanggang 10. Sabi dito sa 8, datapot huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon,
At ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahama, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Sa 10, datapot darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sakalangitan sa araw na yan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Amen. Yan po ang dahilan, maminamahal. Sinabi ng banal na kasulatan, mapagpahinuhod siya sa atin. Yes. Ha? Ang Diyos ay mapagpahinuhod sa atin. Hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi lahat ay makapagsisi. Amen. Sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 4, siya na may ibig na lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Amen. Ang mga taong naniniwala na si Kristo ay tao lang. Gusto na malapang maligtas sa mga taong yan, mga sincero yan, mga disiplinado yan, mga aktibo yan, ngunit dinaya sila ng kalang mga ministro. Amen. Dinaya sila, mga minamahal, ng kalang huwad na leader. Ha? Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, mag-ingat kayo. Sabi ng banal na kasulatan, sapagkat darating ang mga false prophet, ang mga false Christ. Amen. Sabi na Mateo 24, talatang 24, mga minamahal, matutunghayan po natin dito hanggang sa susunod na mga talata, mga minamahal, hanggang 27. Mababasa nyo dyan, mga minamahal, na mag-ingat kayo. Darating, mga minamahal, ang mga bulaang propeta. Pati bulaang Kristo, magpapakilala nga sila ang Kristo. Amen. Doon sa Mindanao, may nagpapakilala ng Kristo doon. Ang daming naniniwala, nakalulungkot po. Talagang tahasang niloloko na sila. Pero ang mga tao nakasaradong isip. Amen. Sabi rito, mag-ingat kayo, darating ang mga false prophet. Magtuturo na si Kristo'y tao lang. Magtuturo, maminamal na si Kristo'y propeta lang. Magtuturo, maminamal na sila ang mga false Christ. Kaya huwag kayong madaya. Huwag kayong maniwala pag sinabing nandun siya sa lugar na yun. Nandun siya sa Mindanao, nandun siya sa ganun lugar. Sabi rito, hindi ganun kasimple ang pagbabalik ng Malapanon. Sabi, gaya yan ng kidlat sa langit. Talagang in a twinkling of an eye. Amen. Sa isang kisap mata. Ha? Sabi ng banal na kasulatan. Basahin po natin. Mateo 24, talatang 24 hanggang 27. Dito sa Mateo, kabanatang 24, talatay 24 hanggang 27, sabi dito, sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga nagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maari pati ang mga hirang? Narito, ipinagpauna ko ng sinabi sa inyo, kaya nga, kung sa inyo'y kanilang sasabihin, narito, siya nasa ilang, huwag kayong magsilabas. Narito siya nasa mga silid, huwag ninyong paniwalaan. 27, sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kalunuran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Amen. Ganun kabilis yan, maminamahal. Huwag kayong maniwala na narito, nandun siya sa Mindanao. Naroon, nandun siya sa Davao. Huwag kayong maniwala. Yes. Yan ang sinasabi ng Biblia na magsisiparito ang mga bulaang propeta, ang mga bulaang Kristo. Amen. Ha? Imagine, mga minamahal, kakatakot-takot na kontrobersya ang pinagagawa. Ang dami pa rin naniniwala. Yes. Grabe naman yan. Amen. Kung may wastong pag-iisip yung mga membro niyan, dapat siya na lang mag-isa ang natira doon sa kongregasyon niya. Yung nagpapakilalang siya ang Kristo. Sa dami ng kontrobersyang ginawa, maminamahal, dapat wala nang tagasunod yan, pero totoo sabi ng Biblia, Yes. maminamahal, na mas maraming madadaya kaysa sa maliligtas. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, huwag kayong maniniwala pag sinabi nila na narito siya. Nga? Narito, kaya nga kung sa inyo kanilang sabihin, narito, siya'y nasa ilang, siya'y nasa kwarto, masahihin nyo. May mga ang Malapanon kahit kailan hindi nagpamasaya, naparito Panginoon Amen. para maglingkod, hindi para paglingkuran. Pero itong nagpapakilalang siya daw ang Kristo, minamasahe sa gabi, madaling araw. Ha? Pinaglilingkuran siya, pinaliliguan.
pinagsisilbihan. Pero ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, sabi ng Biblia sa Mateo Kapitulo 10, talatang 48, sabi diyan, na parito ang ating mahal na Panginoon hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Idugtong natin sandali ang Mateo 20:28. Na parito ang mahal na Panginoon hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Yan ang totoong Kristo. Yes, Itong ng Kristong nagpapakilalang siya ang Kristo. Pinaglilingkuran, saan ka makakita niyan? Amen. Pinamamalimusan ng mga member, sila ang namamalimos para doon sa kinikilala nilang Kristo. Minamasahe sa gabi. Mayroon pang special service. Amen. Tapos, pinagluluto, hinandugan ng pagkain, pinaliliguan, talaga naman. Amen. Tapos marami pa rin naniniwala, dapat siya na lang mag-isa ang natira Amen. sa kanyang kongregasyon. Basahin po natin itong talata. Mateo, kabanatang 20, talatay 28. Gayon din naman, ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Amen. Amen. Yan po, maminamal ang tunay na Kristo. Yes. Kaya sabi ng Biblia, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo sapagkat, sabi rito, magsisilitaw ang mga bulang Kristo. Ang mga bulang propeta magpapakita ng mga dakilang tanda. Nakita lang na huminto, maminamahal yung pong traffic sa EDSA. Na natigil lang ang traffic sa EDSA. Naniwala na lalo yung mga member. Amen. Paano hindi matitigil yung traffic sa EDSA? Nagkaroon ng pandemic, bawal lumabas. Amen. Kaya talaga nawala yung traffic doon. Naniwala na lalo yung mga tagasunod niya. Sabi, magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalagan. Yeah. Ano pat ililigaw ang maari, pati ang mga hinirang. Amen. Narito ipinagpapauna ko na sinasabi sa inyo. Sabi rito, kaya nga kung sa inyo kanilang sabihin, narito siya'y nasa ilang, huwag kayong magsilabas. Narito siya'y nasa silid, huwag kayong maniwala. Sa 27, sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kalunuran, ganun din naman ang pagparito ng anak ng tao. Ibig sabihin, ang pagparito ng mahal na Panginoon in a twinkling of an eye, sa isang kisap mata. Sabi ng 1 Corinthians 15 verse 51 and 52, in a seconds, in a twinkling of an eye, ganun lang kabilis yan, hindi yan magtatagal. Ito, ang tagal nang nandun yan. Amen. Kung talaga niya ng Kristo, ang tagal nang nandun yan, maminamal nandadaya. Basahin po natin ng 1 Corinthians 15, 51 at 52. Dito sa aklat po ng unang mga taga-Korinto, kabanatay 15, talatay 51 at 52. Sa 51, narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay nangatutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa uling pagtunog ng pakakak, sapagat tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli, na walang kasiraan, at tayo babaguhin. Amen. Ganun kabilis ang pagbalik ng mahal na Panginoon. In a twinkling of an eye. Sa isang saglit, in a moment, sa isang kisap mata, in a twinkling of an eye, sa uling pagtunog ng pakakak, ay tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mabubuhay na maguli na walang kasiraan. Amen. At tayong nabubuhay ay babaguhin. Yes. Kaya nga ang tanong, minamahal, when will we come? Kailan siya babalik? Sabi ng Banal na Kasulatan, walang nakakaalam. Pero gaya, maminamal, sabi po rito Mateo, Kapitulo 24, mababasa po natin ang Mateo 24, talatang 24 at 37 hanggang 39, itaas natin ng 31. Maminamal, gaya ng panahon na nakikita po natin ngayon, gaya ng panahon ni Noah at panahon ni Lot. Kung paano nakikita natin ngayon kung ang mga tao ay abala sa negosyo, abala sa pagtatayo ng bahay,
abala maminamahal pa sa pagsusumakit sa sanlibutan ito, hindi iniisip ang pagparito ng mahal na Panginoon, ganun-ganun babalik ang ating mahal na Panginoon. Basahin po natin Mateo 24:37 hanggang 39, itaas ng 31. Dito sa aklat ng Mateo 24, talatay 37 hanggang 39 at itaas ng 31. 37, at kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom, at nangag-aasawa at pinapag-asawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong, at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw, at sila'y tinangay na lahat, at gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sa 31, at susuguin ang kanyang mga anghel na may matinding pakakak, at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin ng sanglibutan, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Amen. Amen. Ganon maminamahal ang pagparito ng mahal na Panginoon. Yes. Sabi rito, when will He come? Kailan? Sabi po na Mateo 24:36, walang nakakaalam. Amen. Ni ang anghel, ni si Kristo bilang tao, hindi niya rin alam. Siya na mismo ang babalik, hindi niya pa rin alam. Sabi ng Biblia, mga minamahal, kung paano, sabi rito kung paano ang mga tao ay katulad ng panahon ni Noah, sabi rito sila ay nagsisikain, nagsisiinom, sabi rito nagsisipag-asawa, hanggang pumasok si Noe sa daong. At hindi nila nalaman hanggang sa dumating ang paggunaw, sila'y tinangay na lahat, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Amen. Titipunin niya, sabi ng Biblia, titipunin niya ang lahat ng kanyang mga hinirang sa apat na sulok ng hangin ng sanlibutan, mula sa isang dulo sa langit hanggang sa kabila. Kaya nga maminamahal, sabi ng Biblia, huwag niyong itakwil. Amen. Sabi naman pambungad na talatang binasa po natin, huwag nating itakwil ang ating pagkakatiwala na may dakilang gantimpala, sapagkat tayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung magawa nyo ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap tayo ng pangako. Sabi, maminamahal, ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya kung siya'y uurong, hindi siya kalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, tayo po ay hindi doon sa umuurong, kundi doon sa magtatamo ng kaligtasan. Sa gabing ito, maminamahal, tanggapin yung ating mahal na Panginoon bilang sariling tagapagligtas upang kayo po, mga minamahal, ay makasama sa pagbabalik muli ng ating mahal na Panginoon. Habang